beloved Boss Mike Cervera. Oh, ano kaya bumalik na lang tayo sa ganong buhay ano. Yung masaya lang kahit konti lang nanonood, kahit 10 lang kayo. Tapos mag-iimbita tayo ng mga artista na ating interviewin, baka sakaling makatuluyan nyo. O kaya yung mga artista, yung mga na mga single dad ano. Pwede 'yon, oo. O kaya yung mga artista na single mom. Baka pwede, di ba? Mga kaibigan naman natin yan eh. Oh, pwede, di ba? Pwede, no? Pwede? Oh, di ba? Kwentong love life na lang. Gusto ko na mga kababayan na iwan ang usaping politika. Oo, minsan nadidrain na rin ako eh. Kapag kayong bang akala mo mga kakampi mo yung kasama mo, yung pala mga traitor no? Nakakawalang gana ho yun, mga kababayan. Pag-usapan na lang natin yun, imbita tayo, halimbawa, artista, di ba? Tulad niyan ngayon, mga kababayan, si John Lloyd at saka si Atty. Claire, tanggalin ko muna yung pes mo. Di ba? Tulad niyan ngayon, mga kababayan, alam nyo ba? Alam nyo ba? Siguro hindi pa. Yung crush na crush ko nung araw na si Miriam Kiambao, hiniwalayan ng asawa, mga kababayan ko. Walastik, mga kababayan, nakakainis. Biruin nyo, yung crush na crush nyo. Yan. Hindi namin pinag-uusapan. Dede. So sabi ko, mag-usap tayo when I get. Naalala nyo ba yan, mga kababayan ko? Magaling na host yan. Supermodel yan. Beauty queen. Miriam Kiambao, mga kababayan ko. Nako, ngayon ay dalaga na. Dalaga na ho, mga kababayan, Nako! Dalaga na, mga kababayan. Eto, mga... Eto, tignan nyo, mga kababayan ko. Pasok! Hindi namin pinag-uusapan, tapos divorce na agad. Nako! So sabi ko, mag-usap tayo when I get home. Oh. Pagbalik ko sa Hong Kong, we were in the kitchen. Tinanong ko siya, is there someone else? Nako! Umamin siya. He fell in love with a much younger woman who's a Brazilian model. Nako! He's thinking na he'll just write me a check and send me home. Nakita nyo, mga kababayan ko, no? Sakit, Parang sa loob ko, ganun kababaw ang tingin niya sa pag-aasawa. Parang hiniram tapos isosoli pag ayaw na. 'Di ba? So, ako iniwan kong lahat, Karen. Iniwan ko yung career ko, pamilya ko, investments ko. My career was on an up and up. And I risked losing or giving up all of that to be with the one I love. And yet, this is what he has to offer me. Nako! So, wala, na-depress talaga ako. Pinauwi niya ako. And during that time, feeling ko talaga wala ng purpose. Because my future was anchored on our marriage and the dream that I had wanted that marriage to be. The life that we could have been, di ba? Pero nung nawala na yung marriage, parang wala na rin purpose sa buhay ko. And I remember lying down in the sofa of my parents' house. Sabi ko, Lord, kunin mo na ako. Oy, wag! Hanapan natin to, mga kababayan ng partner. Sakit, no? Sakit yan. Masakit yan. Biruin yung mga kababayan ko. Matapos kayong pagsawaan. Meron na sigurong anak. Ano ba? Norwell. Kayo, mga kababayan ko. Di ba? Matapos pagsawaan, itatapon na lang. Nakakilala ng mas sariwa, mas bata, mas masarap siguro. Di ba? Di ba, mga kababayan ko? Mas masarap siguro.
Kasi mas bata daw. O, mabango. Alam nyo mga kababayan, ang pag-asawa ay hindi ho parang kanin na kapag kayo'y napaso, pag sinubo, iluluwa. Ang pag-aasawa, isipin nyo maigi kung siya na ba talaga. Hindi ho yung pabago-bago isip. Hindi ho ganon, mga kababayan, kapag kayo nag-asawa, hanggang sa kayo ay dumating man sa inyo, lahat ng problema unos, maging kamatayan, magkasama kayo. Kaya nga sabi, till death do us part. Diba mga kababayan? Alam nyo, ngayon, natutokso kayo sa mga nakikita nyo sa paligid ninyo, pero darating ang panahon, pagsisisihan nyo. Magsisisi kayo kung bakit pinagpalit nyo yung taong tunay na nagmamahal sa inyo. Oh! Yan, marami kayong pagsisisihan. Hahanapin nyo ngayon yung taong ganun. Kung paano kayo itrato, kung paano kayo alagaan, tapos hindi nyo na humasusumpungan. Di ba mga kababayan ko? Oh. Hahanapin nyo yung taong pinabayaan ninyo. Hahanapin nyo yung tao na minahal ninyo dahil sa ganun siya. Nung nakakita kayo ng iba o mayroon ho kayong nakita na hindi gusto sa kanya, hinanap nyo sa iba. Oy, vice versa to Mapalalaki o mapababae, in general po, ibig ko sabihin. Oh, di ba? Kay babae ka, kay lalaki ka. Aba, kadalasan nga ho ngayon, ang babae na ngayon ang mapaghanap Oh, di ba? Oh, babae na ngayon ang mapaghanap. Porque yung asawa, busy-busy sa trabaho, kakahanap buhay. May maibigay lang na magandang buhay para sa pamilya nyo, kayong mga babae, ay napatol sa mga tambay. Diba? Siyempre, pagkatambay, walang trabaho yun Oh, siyempre, malakas ang katawan nun. Siyempre, malakas sa bengbangan yun. Yung asawa ninyo, isip, puso, at buong katawan, nagtatrabaho. Ano aasahan nyo doon? Siyempre, pag bumengbang yun, para na lang hong kuneho yun. Diba? Diba? Parang kuneho na lang yun. Oh. Pagod pero mga kababayan, pagka walang mga gawa, yung easy-easy lang, gigising kung anong oras gusto. Diba? Mga kababayan ko, maniwala kayo. Yan ang mga pangmatagalan sa bengbangan. Pero yung pangmatagalan na pangrelasyon, yung pong responsable na isang asawa, hindi nyo makikita dyan. Di ba? Baka nga isang round lang, hirap na hirap pa Baka nga kalagitnaan ng bengbangan nyo, sa loob, umuurong pa Tao pa ko Diba? Oh, tapos, hiniwalayan nyo, nakipagbengbangan kayo sa iba. Oh, nalaman niya. Oh, nagkipaghiwalay sa inyo. Oh, ngayon, nung nagsawa na sa inyo yung pinagpalit nyo, siyempre, hahanap na naman kayo sa iba. Putik na yan, magbibilang na kayo na ngayon ng body counts nyo. Kung sino-sino na lang ang bebengbangin at bebengbang sa inyo. Nakuha nyo? Okay ba yon? Hindi ho masarap yun. Kung sino-sino na lang binibengbang ninyo. Kakahanap nyo sa tao na pinakawalan ninyo, sinayang ninyo. Tandaan nyo mga kababayan ko, walang perpektong tao at wala rin perpektong relasyon. Kailangan lang ho ng pagbibigayan at unawaan sa isang relasyon. Ganon. Hindi yung konting away lang, hiwalayan agad. Hindi yung konting nakita lang na may kasamang ganito, may kachat lang na ganito, away agad. Hindi mga kababayan, hindi makakatulong yan sa inyo. Lalong-lalo na may mga anak kayo. O, di ba? Kailangan laging nag-uusap.
Bago matulog, kamustahin nyo yung asawa nyo. Kung hindi kayo nakamusta, kayo mga musta. Maaaring may pinagdaanan sa buong maghapon. Huwag nyo tatanggalin. Tatanggalin yun, hindi yung laging nagsiself-pity kayo. Hindi ho yung laging iniisip nyo yung sarili nyo. Bakit kaya hindi ako chinat? Hindi man lang ako kinamusta. Di ba mga kababayan? Minsan, tignan nyo rin, o baka mamaya mayroon hong napakahalaga o mayroon hong pinagdadaanan na yung asawa nyo, di nyo pa nalalaman. Oh, ganon. Oh, di ba? Hindi yung, bakit kaya hindi ako chinat-chat ng asawa ko? Nando doon sa bahay lang naman yun. Di ba maraming ganon eh? Yung asawa ko, hindi man lang ako chinak, hindi yun naman lang ako naalala. Nasa bahay lang naman siya. Ba, iwanan nyo ba naman, di ba? May anak kayo. Oh, merong labahin. Maglilinis ng bahay ninyo. Oh, magliligpit ng bakuran ninyo. Mga kababayan ko, unawain nyo rin na gusto niya rin sigurong matapos yun. Di ba? Oh, tsaka wag niyong isipin na merong dahil hindi nakakapag-chat iniisip nyo na baka may kabengbangan ng iba yung asawa ko sa bahay Tao ka mo ha! Ay, nako. Eto na. Punta na natin si Ninyo. Visit na yan, Ayan, mga kababayan ko. Ninyo, pasok! Nako, eto na mga kababayan. Eto na ngayon, Di ba? Sabi ni Arnold, bakit ang mga dides hindi kaya mag-content ng gaya mo? Bobo yun Paano sila, sabi ko sa inyo, kahit wala akong video, kahit wala akong ipapakita, magkikwento lang ako sa inyo ng mga bagay-bagay, makaka-relate kayo. Hindi ko kailangan ng visual, hindi ko kailangan ng article para ipakita at gamitin sa vlog ko. Mukha ko pa lang, content na to. Bunganga ko pa lang, content na yan. Di ba? Dito na tayo, kay Nino Barsaga. Nako, mga kababayan, eto na. Iniyari niya yung pong fake news peddler na DDS. Ano pa ba naman ang asahan nyo? Ito na. Makinig ka, Eloy. Burigis. Itong mensahe ko ay para sa iyo ito. Matanda ka na. Amoy lupa ka na. Ha? Isipin mo, sabi mo may sakit ka. Nako! Nangihingi ka ng kwarta sa mga follower mo. Nilalapag mo ang Gcash mo. Bakit hindi ka tulungan nila Sara Duterte? Oo nga, bakit hindi ka tulungan? Di ba? Tignan nyo mga kababayan ko yung babae na yun Yan po yung nanghihingi. Nanghihingi po ng abuloy Eto, tingnan nyo. Yan Guys, sa akin ng 2 piso, sana mamaya tatai ka ng tamtax, bilat sing ilo. Binigyan niya ko 2 peso, sana tumai ka ng tamtax, hayop ka. Gatawa ka dito sa akin, binibigyan kita sa hangin sa tiyan mo, tapos 2 pesos ang binigay sa akin lang pingasan ng klase sa pagkaanak. Diba? Wala ka kamuya awa, wala na ko busis, 2 piso. Kita nyo, Ganyan sila. Ganyan sila mga kababayan. Grabe talaga, Ninyo, banatan mo. Nilalapag mo ang Gcash mo. Bakit hindi ka tulungan nila Sara Duterte? Correct. Kasi nangihingi ka dyan na para kang pulubi. Para kang patay gutom. Patay gutom talaga. Kaya nga buris Proud ka pa ba sa ginagawa mo? Eloy? Ha? Yung sinasabi mong yan sa mga vlog mo nung nakaraan, pinagawa na din sa akin yan. Kagaya nung pinamura sa akin si Dilema. Lako, Diyos ko, Dilema. Pinamura daw kay Kap ninyo si Dilema. Grabe, Utusan kasi si Ninyo talaga ng mga politiko Pinawalang hiya sa akin si Risa Ontiveros. Kita nyo pati si Risa Ontiveros mga babae kung ano-anong mga ginawa dyan, Si Trillanes, pinatawagan sa akin, pinamura nila yan. Kita nyo, pero nagkaigihan na sila ni Trillanes. Tinawagan si Trillanes, tapos minura-mura na ito si Kalbo. Ngayon, style ng mga DDS kasi yan. Kung sino-sinong mga ginagamit na vlogger para pasakitan kung sino man yung mga politiko na kinilang kinaiinisan.
Gamit ang vlogger, pababanatan si ganito, babanatan si ganyan. Di ba, Lenlen, ano? Oh, thank you. Ano po dyan, shoutout sa inyo sa Qatar. Oh, tuloy. Ganun no, gawain nila eh. Ipapababoy ka eh. Bababuyin ka sa social media. Hindi ka titigilan hanggat hindi naapektuhan ang inyong mental health, oo, at maging yung inyong mga pamilya. Mga anak ninyo, pamilya nyo, asawa nyo, tatay, nanay nyo, kapatid nyo, lolo, lola nyo, lahat ng kamag-anakan ninyo. Ikakalat tilagal nila yan. Mumura-murahin ka, sisiraan ka, lahat gagawin nila. Diba? Ganon sila lumaro. Tama ka, Angelito. Ganon lumaro ang kampo at kulto ni Sara Duterte. Tuloy. Utos sa akin yan. Ikaw ba ang bagong bersyon na utusan ng mga Duterte ngayon para atakihin ang ibang personalidad? Mukhang siya na yung kapalit. Pero parang gustong sabihin ni Ninyo, wait lang, ako ang original. Ano? Sabi ni Ninyo siguro, oy, Bugris, ako ang original. Di ba, mga kababayan? Tuloy. Tandaan mo, Eloy. Matanda ka na. Mamamatay ka na. Hindi pa sa mga sandaling ito. Kung may pamilya ka, yan na. may pagmamahal ka sa pamilya mo, at ikaw naman ay wala kang natatabing kwarta. Wala kang naiipon. Ayan na. Ang ina mo. Gamitin mo utak mo. Yan na mga kababayan ko. Grabe to, no? Oo. Mukhang nakatagpo na ng katapat yung fake news peddler na si Burgis, ano? Ano ba yun? Bugris ba yun? Utos ninyo, sino nag-utos sa'yo? Ito na, may gaban naman. Ito na. Dahil si Pangulong Marcos, yan hindi na. marunong magtanim ng galit yan. Correct. Kita mo nga, winawalang hiya siya ng mga Duterte. Nakarinig ba tayo ng pananalita kay Pangulong Marcos? Tama. Wala. Death na! Hindi niya pinapansin. Tandaan mo, si Pangulong Marcos, hindi ako makamarcos. Hindi ko binoto si Pangulong Marcos. Tama, isko ka. Pero, nakita ko sa mama, yung dedikasyon niya sa pagtatrabaho. Yan ang hindi maramdaman ng mga ibang kababayan natin. Bakit? Yon, sabihan mo yung mga DDS. Kita nyo mga kababayan ko? Totoo naman may punto naman si Ninyo Kasi ang tingin nila kay Pangulong Marcos, base sa paniniwala sa mga pinapakalat ng news, wala pong masama kung kayo ay susuporta sa gobyernong ito. Lahat tayo, Pilipino tayo, pero kung tayo nag-aaway-away, putang ina, wala pong mararating ang ating bansa. Tayo ang nagpapahirap sa bansang ito. Tulungan natin ang bagong gobyerno. Correct! Huwag kayong nagpapadala sa mga matatamis sa salita. Tama! Ako sinasabi ko na sa inyo ito, nagkasalita ako bilang DDS vlogger. Nung nawala si Duterte, tinagtad ako ng kaso. Tinagtad ako. Iniwan din ako sa ere ng mga yan. Kita nyo? Maging aral ito sa inyo. Ewan ko, ganun yata sa politika no? Diba, no? Ganyan yata sa politika. Sabi ni Benji Bernardo, ano Gcash ni Ninyo? Ito, Benji Bernardo, 0956-330-5511. Ayan na yung Gcash niya, Benji Bernardo. Ano Gcash ni Ninyo? 0916-330-5511. Alam nyo na ngayon kung anong pangalan. Ay, kung anong Gcash. Ayan na, bahala na kayo dyan. Di ba? Boss Mike, may mga Duterte supporters na nanonood, galit sila. Galit talaga yung mga yan. Di ba? So ngayon, mga kababayan, ako totoo talaga. Sa'yo yung boss. Ay! Hindi. 0956. Oliver Kapagala, 0956. Hindi, 0916, sorry.
0917-330-5511. Ay, naku. Oh, eto na. Mga kababayan ko. Alam nyo, sa totoo lang, hindi magpapadaig si Ninyo. Hindi magpapadaig yan. Kahit na anong gawin. Oh, ito na. Oh, yan. Sakto. Olive Macapagal, oh. Oh, ayan na. Bahala ka na dyan, ha. Oh, yan na. Ayan, oh. Yan. Oh. Mambubudol, eh. Hindi mambubudol talaga yung bugris. Mga kababayan, ayan, oh. Tingnan nyo. Oh. Sa akin ng 2 piso, sana mamaya tatai ka ng tamtax. Kita nyo? Ako kahit piso lang eh, magpapasalamat ho ako eh. Kahit 2 piso, kahit 5, malaking bagay ho yan eh. Pagka 5, kung magbibigay naman kayong lahat, 1,355 kayo. Magkano rin yun, di ba? Kung magbibigay kayo ng tag-piso, magkano yun? Kung tag 5 piso, magkano yun? Malaki yun ba? Kala nyo ba? Tag 5 piso, binabasta-basta nyo. Di ba no? Chess master, Oh, yan ho, si Bugris na minumura ni Nino Barsaga. Nagbigay sa akin ng 2 piso, sana mamaya tatai ka ng tamtax. Tatai ka ng tamtax. Bilat sing... Sabagay, ganyan naman sila, no? Lahat, Oo, ganyan sila talaga. 289 na tayo, Arnold Lopez, hindi 288. Oo. 289 na tayo. Oh, magto-290 na tayo sa isang araw. Oh, di ba? Mga kababayan ko. Kung lahat yan, yung ating followers, isipin nyo. 289. Naku, mga kababayan, pag nag-300 tayo, mamimigay na naman tayo ng mga natin, ha? Mga giveaways. Di ba? Kung piso-piso na lang, 298K yan. Di ba? Yun. Kaya itong mga DDS, pinupuntirya yung mga OFW ng mga bobot tanga. Ay, nako. Anyways, mga kababayan ko, paano? Mag-aalas, anong oras na ba? Hindi pa kami nag-aagaan, hindi pa kami nanananghalian. Mga kababayan, magkainan muna tayo. Magkainan muna tayo, mga kababayan. Para nang sa ganun, may lakas tayo mamaya. Balik tayo mamaya, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.